Magandang buhay, mga bata! Ito na naman si Teacher Elsa, isang katekista na nagtuturo ng katekesis. Kamusta na kayong mga bata? O lalo na tong dalawang itong batang itong nasarapan ko, si Jep at si Marie. Kamusta na kayo? Very good. Okay naman, kahit nasa quarantine period tayo. God is good! All the time! Ngayong araw na itong mga bata, may bago na naman tayong tatalakayin. Ang paksa natin ngayon ay ang mga misteryo ng liwanag. Ulitin nyo nga. Mga bata, meron akong katanungan sa inyo. Ano ang pipiliin ninyo? Ang maglakad sa dilim o sa liwanag? Bakit? Tunay ngang nakakatakot na maglakad sa dilim, lalo na kung tayo'y nag-iisa. Ang buhay natin sa mundong ito ay parang naglalakad din sa dilim o sa liwanag. Tayo ay nasa dilim kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan. At tayo naman ay nasa liwanag kung tayo nabubuhay ng may malinis na puso at pagmamahal sa kapwa. Si Jesus ay naparito dito sa lupa upang alisin ang dilim o kasalanan sa ating buhay. Nais niya na mabuhay tayo sa liwanag. Paano? Kung susundan natin ang kanyang mga yapak. Wika ni Jesus, "Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag at hindi lalakad sa kadiliman." Ang unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga bata, may katanungan si Teacher Elsa. Una, sino ang bininyagan? Pangalawa, ano ang sinabi ng boses mula sa langit? Marahil itinatanong yung mga bata, bakit kailangan pa ni Jesus ang binyag? Di ba Diyos na siya at wala siyang kasalanan? Tama! Si Jesus ay Diyos. Ang tinanggap niyang binyag na galing kay Juan ay hindi upang linisin ang kanyang kasalanan dahil wala naman siyang kasalanan, kundi ito ay simbolo ng pagtupad niya ng kalooban ng Diyos at hudyat na simula ng kanyang misyon bilang liwanag ng sanlibutan. Ang pagbibinyag ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na tayo mga binyagan ay mayroon ding misyon na dapat gampanan. Una, hindi buo o kompleto ang ating binyag kung hindi tayo nakikilahok sa misyon ni Jesus, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Pangalawa, ang binyag na tinanggap natin ay hindi lamang upang maging bahagi tayo ng simbahan. Ang binyag ay may kaakibat na misyon, ang makilahok tayo sa mga gawaing simbahan. Ang pangalawang misteryo ng liwanag, ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus.
Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga bata, magtatanong na naman si Teacher Elsa. Una, ano ang naging problema ng bagong kasal sa Cana? Pangalawa, sino ang nakaalam ng kanilang problema? Pangatlo, sino ang nilapitan ni Maria upang tulungan sila? Sa kasalan ng Cana, naganap ang unang himala ni Jesus. Ito ay nang gawin niyang pinakamasarap na alak ang tubig. Ang himalang ito ay sinundan pa ng maraming himala, tulad ng pagpaparami ng tinapay, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbuhay sa patay, at maging ang pagpapahinto ng bagyo. Marami ang umanga at naniwala sa kanyang kapangyarihan. Sa panahon natin, patuloy pa rin gumagawa ng maraming himala si Jesus. Kaya't kung mayroong kayong pangangailangan, lumapit lang kayo sa Kanya, malalangin at sumampalataya na Siya'y makapangyarihan. Ikatlong misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang taktang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga bata, may katanungan na naman si Teacher Elsa. Una, pagkadakip kay Juan, saan nagpunta si Jesus? Pangalawa, ano ang ginawa niya doon? 3 taon nangaral si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ang kaharian ng Diyos ay ang pangunahing paksa ng mga pangaral at pagtuturo ni Jesus. Winika ni Jesus, mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ang langit ay hindi isang lugar na pupuntahan natin kapag tayo ay mamamatay, kundi ito ay isang katayuan ng buhay na kapiling natin ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay naparito upang maghari ang Diyos sa bawat isa sa atin at kasama ang Diyos habang buhay. Ang dasal na Ama namin ay tinuro sa atin ni Jesus. Ating sinasabi, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ika-4 na misteryo ng liwanag, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makakapagpaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat
Masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga bata, magtatanong na naman si Teacher Elsa. Una, sino-sinong mga alagad na kasama ni Jesus na umakyat sa bundok? Pangalawa, habang sila ay naroon, ano ang nangyari kay Jesus? Mga bata, ang ikaapat na misteryo ng liwanag ay pagninilay kung sino nga ba talaga si Jesus sa ating buhay. Habang nasa bundok, ang tatlong alagad na kasama ni Jesus ay narinig nila ang isang tinig. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Tunay ngang si Jesus ay anak ng Diyos Ama, taong totoo at Diyos na totoo. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay nasaksihan ng tatlong alagad, ay nagpapatunay na siya ang tunay na Diyos, mamamatay subalit muling mabubuhay. Nais ng Diyos Ama na pakinggan natin ang kanyang anak at sundin ang sasabihin niya sa atin. Ikalimang misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ng banal na Eucharistia. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Mga bata, magtatanong na naman si Teacher Elsa. Una, habang kumakain, anong unang kinuha ni Jesus? Pangalawa, ano ang sinabi niya tungkol sa tinapay? Pangatlo, pagkatapos, ano naman ang kanyang kinuha? Pang-apat, ano naman ang sinabi niya tungkol dito? Dalawang ginugunita natin sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Una, ang huling hapunan na pinagsalunan ng Panginoong Hesus at ang mga alagad noong gabi ng Huwebes Santo. Sa huling hapunan, itinatag ng Panginoong Hesus ang sakramento ng banal na Eucharistia para sa simbahan. Iniutos ni Hesus sa mga alagad, gawin ninyo ito bilang paalaala sa akin. Ikalawa, ang paghahain ni Jesus ng kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus alang-alang sa ating lahat. Ginawa niya ito para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sa sangkatauhan. Sa ikalimang misteryo ng liwanag, ating pinagnililayan ang awa at pagpapala ng Diyos na ating natatanggap sa tuwing tayo'y nagsisimba. Mga bata, sa panahon ng crisis dahil sa COVID-19, patuloy tayong inaanyaya ni Jesus na magsimba at tanggapin siya sa komunyon
kahit sa isip at sa puso lamang dahil hindi tayo nakakalabas ng ating mga tahanan. Ang mga buod ng misteryo ng liwanag. Ang pagmimisyon para kay Jesus ay di para matuwa ang mga tao sa mga sinasabi at itinuturo niya. Bagkus, ang pagmimisyon ay ang pagsaksi sa kaharian ng Diyos, ay ang pagsasabi ng katotohanan. Ipinangaral ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian ng awa at habag para sa lahat. Hindi na parito si Jesus, ang Diyos na naging tao upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ipinagpapatuloy pa rin magpahanggang ngayon ng simbahan ang misyon na ibinigay ng Panginoon. Isinusugo rin tayong lahat na maging mga saksi sa kaharian ng Diyos. Sa ating pagmimisyon dito sa lupa, ating ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan dulot ng awa at habag ng ating Panginoon. Ayan, mga bata at kabataan, salamat sa inyong pakikinig sa ating katekesis. Hanggang sa muli, kita-kits tayo!